Oh, paano pag papakilala ka? Sige, pakilala ka muna. Anong pangalan mo? Ilang taong ka na? Marunong ka pa? Ano? Magpakilala na ako ngayon. Oo. Ang pangit upo mo yun, saan mo na malaki? Upo lang na ganyan, ganyan lang yan. Ano ang sasabihin ko sa introduction? Ang tanong. What's your name? How old are you? Ay, ganun kaagad? Sasabihin ka agad? Oh, hi. Hi, ako po si Esther Suhimino, 77 and age. Wow. At nakatira pansamantala sa Kasiguran, Aurora. Wow. Hello, Mother. So, sige, share ka sa amin since na May pa naman. May pa ba? Ay, June na pala. Pero pang ano to, pang Mother's Day special. So, gusto ko i-share mo sa amin, anong aral yung natutunan mo sa sarili mong nanay na pinasa mo sa mga anak mo? Eh, siyempre, yung pagmahal niya sa akin. Ganon din yung pagmahal ko sa mga anak ko. Paano ka minahal ng mama mo? Sa anong paraan mo naramdaman na mahal ka niya? Eh, naramdaman ko kasi pag nanganganak ako, nag-aalaga siya sa akin. Eh, di mahal niya ako. Matapang ba yung mama mo? Stricta ba? Stricta, pag sa katwiran lang siya. Parang ako. Ay, okay naman. Siyempre, masaya ako. Nung mga panahon na yun. Ilan na anak mo nun? Ano na? 3 na. 3 na. O, isa pa lang 3 ka na. Okay. Siyempre, yung kahirapan, parang gusto mo sumuko. Pero wala kang dapat pagsuko kasi pamilya mo yung dinadala mo, ay di mag-suffer ka na lang sa kanila. Hindi, nasa bahay, tapos nagtatrabaho ng mga extra income. Real estate. So, ano yung extra income na yun? Ay, siyempre, nagtatransact ng mga lupa, mag-buy and sell ng lupa, at saka yung mga lupa na mga pinatatransact ng mga mortgage. Naglalakad ako niyan para may kita din ako na extra. Siyempre. Okay. Pang ilan mo si Papa? Ilan ang naging ex mo bago kayo ni Papa? Ex-boyfriend? Ay, ano lang. Isa lang. Isa lang. O, pangalawa si Papa. Clyde. Pailan ka, Clyde? Family. Family. Gusto mo ba si Papa? Kapitbahay mo? O, siyempre. Okay. I see. Okay, sabi mo dati may nanligaw sa'yo tas nilambat ka. Pwede bang ikwento mo sa amin yun? Ano yun? Nilambat ako ng lubid ng kalabaw. Mabuti hindi ako nasilo. Paano? I-describe mo. I-describe mo paano hinagis ba? Naglalakad ka? Ay, nakikita ko siya, bit niya yung lubid ng kalabaw. Pero palapit siya sa akin, yun pala, ay ilalambat niya sa akin yung na lubid. Tumakbo ako. Ay malayo ang tinakbuhan ko. Hingal na hingal ako pagdating ko doon sa bahay. Wow, taray nila. Akala ko kasi sumusunod pa rin sa akin habang papunta ako doon sa bahay. Yun pala ay hindi na rin. Okay. Siyempre, akala mo sinusundan ka talaga. Nakakatakot. Yun ang nakakatakot na mga pangyayari. Okay. Thank you for sharing, Mother. Sige, punta naman tayo sa mga anak mo. Gusto ko, pag sinabi ko yung pangalan ng anak mo, ano yung isang salita na maidi-describe mo sa kanila? Okay, kunwari, maganda, mapagbigay, matigas ulo, ganyan, mga ganon. Okay? Sige, sa true lang tayo, sa true. Sige, punta muna tayo kay Kuya Noel. Ay, mabait si Kuya. Okay, mabait. Christy.
Mabait din si... Iba-iba naman, iba-ibang mga word pwede mong gamitin. Kunwari lang, si Christy ay masipag, lagi siya nagsiserve, mga ganon. Kailangan yung distinct na meron sila. Mga karakter nila na ikaw lang nakakaalam bilang nanay. Kilala ko yung anak ko na siya ay ganyan. Huwag kang mahiya, okay lang kahit ano yun. Ano? O sige, ulitin natin na si Christy. Si Christy ay na ano yon, ayaw niya makinig ng kagagalitan mo siya. Kasi sumasama ang loob niya. Pero mabait. Mabait kasi bumabati pa rin kahit kinagalitan mo. Babatiin ka pa rin niya. Hindi siya ma-pride. Okay. Sige, punta naman tayo kay Bernard. Si Bernard. Si Bernard, maano yon, paladaing pero palabigay. Okay, Francis. Si Francis naman hindi nagdadaing pero mapagbigay din. Si Karen. Si Karen, ano yun, nagkukusa. Sa mga kakainin ko, halimbawa prutas, nagpupukusa siya pagbili, tapos kakainin ko. Ganon. Okay, si Grace. Si Grace naman, palabili ng damit ko. Anong ano niya, ugali niya? Ang ugali niya, minsan sumagot siya sa akin, pero siguro na-realize niya na mahirap pala maglaban sa magulang. Nag-ano siya, nagbago na ngayon. Napakabago, sobra ang pagbabago. Yung bunso mo? Yung bunso ko naman, ano lang siya, na nagmana siya sa akin na prangka. Diretsa lang pag nagsasalita. Siya nagmana sa akin, walang liko-liko pag nagsasalita. Okay. Pag kasalanan, kasalanan. Okay. So, ngayon, parang yung lahat ng anak mo para mapagbigay. Yun yung mga kinukwento mo. Okay, sige, tumaas na yung paa niya. Napagod na siya. Okay lang yan. Okay, so anong mensahe mo sa mga anak mo? Mga anak, huwag kayong mag-aaway-aaway. Kasi masama nag-aaway. Magmahalan lang kayo habang nabubuhay. Magtulungan kung maaari. Okay, I see. Masaya ka sa mga anak mo? Masaya, siyempre. Mga anak ko yan. Ano na lang may iwan mo naman sa mga mga apo mo? Anong mensahe yung gusto mong maalala ng mga apo mo? Aral mula kay Lola. Apo. Apo, kailangan maging mabait kayo. Mag-aral kayo hanggat pinaaral. Para pagdating sa kinabukasan nyo, hindi kayo hirap. Magkaroon kayo ng sariling trabaho. Mamuhay kayo ng ayos. At saka pag naghanap kayo ng kaparis, yung mabait din ang hanapin. Para wala kayong problema. Okay. Ayun lang. So, ano ang ibig sabihin sa'yo ng pagiging ina? Ano ba ang ina para sa'yo? Ang ina ay taga-aruga lang ng mga anak. Kailangan arugain ng mabuti. Palakihin ng mahubog sa pangaral. At kung may kakayanan, eduka rin. Pag-aralin. Pag-aralin. Tulungan kung nangailangan. Ayun lang. Okay. So, masaya ka naman sa iyong buhay ngayon? Siyempre, masayang masaya. Sige, anong gusto mong sabihin naman sa mga nanonood sa iyo ngayon? Mga nanay, mga anak na nanonood sa iyo. Huling words, what will you say to them? Ang masasabi ko lang ay iyon, mahalin ang mga anak, pag-aralan ng mabuti, sa turuan ng magkaroon ng takot sa Diyos, tapos pag-aralin, hindi makipag-away, turuan ng ganun. Okay, thank you. Yun lang. Thank you na lang.
Dati naalala mo nung hindi ka pa Christian, kami pa lang ni Ate Car na Christian. Galit na galit ka sa amin kasi ginagabi kami. So ano na ngayon? Ano na ngayon para sa iyo yung pagiging Christian? Ay, siyempre, makabuluhan ang pagiging Christian. Kasi doon ako nakakuha ng aral na dati maramot ako. Tapos ngayon, parang hindi na ako makasarili. Yung akin kabuhayan parang na sa lahat. Kahit hindi ka mag-anak, parang okay na sa akin. Kamag-anak at saka hindi na nangangailangan ay sinisiran ko. Ganun lang ang napulot ko doon. Ano pa? Salvation. Oo. Salvation number 1. Okay. Happy ka that you have Jesus Christ. Oo. Happy. Okay. Wow, talagang iniingatan mo yung wallet mo lagi eh. Magkano ba laman yan? Iniingatan ko kung makita lang yun. Matawa yung binablog mo. Ito lang ang laman nito, oh. Benta. Sige, lalaman na natin yan. Okay. Okay. May matagal ng katanungan. Lagi kasi itong sinasabi. Ang pinakamabait mo daw anak si Karen. Totoo ba? Oo, mabait talaga. Sa pinakamabait. Okay. Agree tayo dyan lahat, mga kapatid. Okay.